Okay. Pero alam nyo guys, yung strategy natin na pang-apat, yung reversal, yun talaga yung pinaka-paborito ko sa lahat ngayon eh. Yun. Katulad nito, yan, reversal. Dito magsisell ako. Dito sa, ayan, dyan na area, pag may nakita akong change of character dito, pero pag wala, dito ako maghanap ng sell opportunity. Ayan, dyan. Kasi ito kasi expectation na kasi natin dito is pag bumalik dito magsisell tayo, pag bumalik dito magsisell tayo. Pero mostly dahil binaktest ko to ilang times na, yan bumabalik talaga. May time na hindi kaya okay lang din. Tapos sa akin ito counter trend ko diyan. Ito yung counter trend natin. Yan. Ito kasi merong ditong meron ditong order block ito dito sa area na to. Yan. Tapos meron din dito sa 1 hour time frame. Yan, kaya ang nangyari, mas tumindi pa yung confirmation na possible, bumalik talaga siya. Yan, kaya ang ginawa ko para manigurado is pumunta ako sa 15 minutes. Naghanap ako dyan ng change of character. Yan, bago mag-entry ng trades. Tapos, isa pa sa mga nagdagdag is ito guys, yung kill zone. Patapos na kasi to eh. Patapos na yung kill zone natin eh. Eh no, ito. Ito, ulit-ulit ko sinasabi eh. Ito guys, yung pangalawang change of character. Yan. Ito kasi yung unang change of character. And meron dito, pero tingnan nyo naman fake, di ba? Kasi hindi niya to na-break. Ito, hindi niya to na-break. Kaya fake na change of character yan. Yan, yung pangalawa, ito na-break niya. Tsaka lagi ko sinasabi, yung pangalawang change of character, yun talaga yung malakas. Kaya dito, sa ganitong setup ko, sa reversal trading, nag-expect ako na pag dumating dito yung price, maghahanap ako sa 15 minutes or sa 1 hour ng change of character dito. Pag may nakita ko sa 1 hour, ibababa ko siya sa 15 minutes. Kasi ano to eh, kumbaga pataas kasi to eh, kumbaga nasa uptrend tayo. Pero syempre, reversal kasi to. Gusto ko pang manigurado. Yan. Para gusto ko pang maayos yung mindset ko, yan, magre-risk management pa. Yan, dito kinounter trend ko siya. Yan, ito. Yan, hindi ako nag-entry dito guys kasi sabi ko delikado pa. Hindi ito na break. Ngayon, ito yung pangalawang change of character. Nagpakita tayo ng solid na momentum ng buy. Yan. Kaya ang ginawa ko dyan, ito guys ito. Bago siya bumagsak, kinuha ko itong candle na to. Yan, nilagyan ko yan ng box. Ayan na, sabi ko mag-i-entry ako dyan ng trades. Yan, tapos dito ako nag-entry, ito yung stop loss. Yan. Tapos, ang mindset ko nun, pag pumunta dito yung price sa 15 minutes, tapos nagpakita ng change of character, magsiset ako sa break even. I-set ko kagad yung stop loss ko dito. Para at least wala akong talo. Yan, wala akong talo nun. Pero, tapos pa-event pa nun eh. Siguro 9 PM yata or 8:30 PM. And kaso, ang nangyari, wala akong nakitang change of character dito, kaya hinold ko. Sabi ko dito, ito yung saktong TP ko kasi dito sa area na to. Yan, dyan yung exact na TP ko. Yan, sa next. Eh no, walang change of character guys, di ba? Walang change of character na naganap. Yan. Kaya ang nangyari dito, hinold ko siya. Ngayon, naka-out na ako dyan. Ngayon, yung setup natin na reversal, ito na. Sa CAD JPY. Yan. Ito, dito ako naganap, walang change of character. Walang change of character. Kaya dito tayo maghanap sa taas. Tingnan natin ng live guys kung anong nangyayari sa kanya. Ayun, mayroong change of character tapos pumunta sa support. Okay, wait. Okay na ito ah. Hindi na ako magbabay dito eh. Kasi tapos na yung buy ko eh. Kumbaga na-expired na.
Ngayon, ito yung psychology dyan. Wait, 4 hour time frame. Grabe yung gap oh. Yan, titingnan ko ako magte-trade ako dyan ha. Ang pinakainisan ko sa lahat yung may gap eh. Ito, yung 4 hour time frame. Hindi mo yan mababasa eh. Walang kandila oh. Pero kung titingnan mo sa 1 hour, grabe yung gap. Bossing, anong tawag po sa mga ganyan, sa gap na yan? Ano to guys, yung plan 4, yung reversal, yung ganito oh, yung lagi kong tinuturo. Ito po. Yan. Pag maghahanap kayo ng ano, ng reversal, dapat magpo-form ng M. Pag ano naman, pag maghahanap kayo ng reversal sa support, dapat magpo-form ng W. Once na na-break niya na to, na-break niya na to, ito, yung sa gitna, at saka ito, yan, mag-aabang ka dyan ng dito, sa area na yan. Dito, pwede ka maghanap ng imbalance. Yan, kasi possible dyan nagbabounce. Kaya sa mga nagtatanong pala saan ko to hanapin yung imbalance, dapat sa area talaga kung saan tayo may setup. Kasi lahat yan may imbalance, lahat yan. Pero ang tanong kasi doon, may setup ba tayo dyan? Yun. Katulad dito, ito. Ito, ang hanapin mo dito, yung order block na support. Kung na-break niya na. Kasi possible, bumagsak pa to. Bago kasi mag-breakout, yung ibang mga retail trader, nagbabay na kaagad. Ito yung stop loss. Alam na ng market yan guys, kilala na yan ng market. Ito kasi yung basic na turo sa lahat. Alam na nila yan, alam na mga whales yan. Kaya possible, ang ginagawa ng mga iba, nag-hit sila ng stop loss dito. Yan. Tapos, kung hindi pa, pagsuga pa talaga yung mga whales, nag-hit pa sila ng stop loss dito. Kaya sa akin, yung strategy ko, ang ginagawa ko dyan, naghahanap ako dito guys ng mga ano pa confirmation. Change of character. Guys, nasa ano guys, plan 4. Nasa ano natin yan, sa strategy 4, entry and exit. Reversal. Nandyan guys sa video. Nandyan yung explanation ko. Yan. Tapos pag M naman, dito ka mag-aabang. Yan. Pero ang ginagawa ko, di ba, nag-breakout na to. Di ba, kunwari nag-breakout na dyan, dito tayo nagbabay, no? Dito tayo nagbabay sa area na yan. Dito naman, kinukuha ko yung sell, kina-counter trend ko. Kumbaga, tinitrade ko to para double purpose. Ito, isa-sell ko to. Pag dumating dito, tapos may change of character, magtitipi ako. Or kung wala akong makita dyan, dito. Ang ginagawa ko, kunwari nandito yung price. Pupunta ako dyan sa 1 hour or 15 minutes. Yan, isipin nyo na lang guys na ano, medyo hindi siya mabacktest. Isipin nyo na lang na 15 minutes to. Yan, dito, nakaset up ako mag-buy sa area na to. Pero dito, ika-counter trend ko, magsisell ako. Isipin nyo na lang 15 minutes yan. Pag may nakita ako dyan na change of character, yan, biglang gumanon. Aabangan ko kagad yan dito. Yan, aabangan ko yan. Tapos magsushort ako dyan. Wait. Yan, dyan yung stop loss. Tapos ito yung take profit. Yan, dito yung take profit. Hanggat maaari. Pero pag wala pa ako nakita change of character dito, nilalapag ko dito. Pero pag may nakita na akong change of character dito sa area na to, yan, pwede na ako magtipin yan. Diyan ako nakuha ng 1:4, 1:3 risk reward ratio. Yan, kahit may loss ka, kunwari may loss ka, ang dami mong, may mga loss ka sa previous na ano mo, mababawi, lagpas pa. Kahit matalo ka dyan ng 6, tapos 4 lang yung panalo mo, at the end of the day, panalo ka pa rin. Basta naka-proper risk management ka. Yun. Ganyan guys yung setup ko sa reversal. Kumbaga, tapos pagdating dito, 'di ba, nakasell ako, kunwari nag-take profit na ako kasi panalo ako. 'Yun. Ngayon, mag-aabang naman ako ng buy dito. Kumbaga sa isang setup, may buy and sell ako or sell or buy. Ganun. Tapos ang tataas pa ng ano, ng risk reward ratio. Kaya napansin yung mga video, doon ko yung nakukuha lahat. Ito nakaraan sa JPY. Yan, 'di ba? 4 hour time frame to. Ito, tingnan niyo na lang. Ito, letter M. Kumbaga guys, sobrang basic lang talaga. Kahit nasa YouTube nga, nandito yun eh. Kaso syempre, iba kasi yung psychology talaga. Lahat ng mga strategy na sa YouTube lang, lahat.
Pero syempre, iba talaga pag may mentor ka at the same time, iba pag may psychology ka. Kumbaga, napipinpoint talaga kasi sa magtatanong, ay hindi, nakita ko naman yan sa YouTube eh. Lahat naman guys, as in lahat na sa YouTube lang. Pero syempre, iba yung pag may nag-guide sa'yo. Yung nag explain talaga base to base or point by point. Ganun. At the same time, yung kalaban nyo dyan, psychology. Tsaka guys, sa YouTube guys, iba't ibang strategy yung tinuturo. Hindi kayo doon mag-grow, promise. Ito yung sikreto doon. Hanap ka ng isang strategy, masterin mo yun. Kaya ngayon, yung pinapakita ko sa inyo, ito yung minaster ko na strategy na pinaulit-ulit ko many times. Yung apat na yun. Pero yung 3 at saka 4, yung madalas kong nakikita. Kasi ganito guys, ICT concept, guys, nasa YouTube lahat yan. Meron silang video na 200 plus. Sige, ito, buti na lang naalala ko. Kasi meron dyan sa YouTube, 200 plus, everyday nag-upload. ICT concept, SMC concept, iba-iba klase ng topic. Ikaw guys, sa tingin mo, pag sobrang madami kang strategy na nalalaman, mafo-FOMO ka. Okay, ito, lilipad to. Ay, hindi, baka hindi kasi sa ganitong strategy, hindi siya gagana. Ito dito, pwede. Ito, ganito. Guys, FOMO kayo dyan, promise. Sa dami ng strategy mo, tapos ang gagawin mo, pag na-hit yung stop loss mo, hanap ka na naman ng bago. Guys, hindi kayo mag-grow dyan. Sa experience ko, depende sa inyo kung nag-grow kayo. Yan, kasi ako, nag-stop na ako doon eh. Kumbaga, ilang years ko na to ginagamit. Kumbaga, sobrang effective. At the same time, try nyo guys i-backtest with with focus. Sobrang lupit ng result. Kaya nung nakita, kaya nga guys, naka-pro ako eh. Lagi. Kasi lagi may backtesting yan. Yan. Tapos, nung binacktest ko siya, ilang ilang beses, yung apat na yan na tinuro ko, diyan ako nag-stick. Hindi na ako, wala na akong pakialam sa ibang strategy, sa ibang ano. Kumbaga, sobrang basic lang, simple and basic, pero sobrang profitable. Tapos, sabayan mo ng proper psychology. At the same time, risk management, napaka-importante. Ganun lang. Hindi na ako naghahanap. Kaya minsan pag may nakita kong, ito, may strategy to malupit, wala na, pass na ako dyan. Kasi ito kasing strategy na to, kumbaga, ito yung sobrang effective na sa akin. Kaya ngayon, 'di ba nagpa-mentor kayo sa akin, yun din yung tinuturo ko. Ito lang, dito lang ako magtuturo sa kumbaga sa nalalaman ko. Yan, kung may nalalaman kayo iba, pwede yun. Basta sa akin, nagpo-focus ako, ito yung tinuturo ko na sobrang ganda at the same time, ang taas ng risk-reward ratio. Yun ang nagustuhan ko sa lahat. Ang side effect naman nito, kung mahina yung trading psychology mo, kahit maganda yung strategy mo, useless. Tulad nito, kunwari nag ako diyan, nagbuy ako diyan. Yan, tapos ito yung TP. Kunwari ito yung TP area. Ito yung stop loss Ito yung psychology diyan. Eh what if pumunta-punta dito yung price? Tapos natagalan. Tapos ilang beses wala kang patience, may na yung psychology mo. Tapos biglang nagpunta dito. Possible, i-cut mo yan. Kasi baka matalo ka. Mga ganun. Basta ganun. Ito kasi yung psychology ng market, oh. Tatalunin ka niyan. Diyan ka matatalo sa psychology. Kaya dapat, yung strategy na ginagamit mo, kilala mo. Kaya, kaya sa akin, pinaka the best guys kung nagba-backtest talaga kayo. Kasi para magkaroon kayo ng trust. Focus lang sa strategy na kung saan effective ka. Yun. Okay, sana yun guys. So, sana nasagot ko yung sana may natutunan kayo. Kasi guys sa YouTube ang daming strategy talaga diyan. Hindi mo kailangan kabisaduhin 'yun. Kasi once na kinabisado mo yung 200 na psychology, hindi ka na makakapag-trade sa isang araw. Kasi ano na 'yan, analysis paralysis. Kasi kumbaga point by point may may explanation ka. Ganun 'yun sa sobrang dami mong alam. Kaya hindi 'yun maganda. 'Yun yung side effect pag sobrang marami kang alam. Kaya pick ka lang diyan guys kung saan effective. Tapos i-focus mo 'yun. Kung ilan ba yung nakuha mong loss, ilan ba yung nakuha mong wins, tapos i-analyze mo. Sa loss na to, nakapag-focus ba ako diyan? That day ba nag-analyze ako, focus ba yung mind ko? Yun. Kaya kahapon sobrang napagod talaga ako, kaya hindi talaga ako nag-trade. Hindi ako talaga nag-analyze. Hindi ako nag-charting.
Kaya pag hindi ako kondisyon guys, kunwari masama pakiramdam mo, tapos may mga nangyaring hindi maganda, hindi ako nagcha-chart. Kahit anong mangyari, hindi ako magcha-chart kasi dinidisiplina ko talaga yung sarili ko. Kasi mamaya, kunwari example lang, pinilit ko talaga yung market, possible matalo pa ako nun. Kasi hindi gumagana masyado yung utak ko nun. Kahit marunong pa ako. Ganun guys, ganun yung effect ng ano. Kasi yung trading, syempre, psychology. Nalalaman nyo naman yun guys. Kaya sa akin, everyday nagme-meditate talaga ako. Hindi pwedeng hindi ako mag-meditate. Kasi ang daming toxic sa ano sa mundo. Merong sa YouTube, may sa Facebook. Makita ka mga patayan na naman, mga ganito. Kaya minsan limited na lang ako mag-Facebook din. Yun. Ngayon guys, ito balik tayo sa ka-JPY. Yan, ito kasi magsisell talaga ako dito na area eh. Dito na area. Pero syempre, anong oras kaya nangyayari to? Friday. Oo, bumagsak din pala nung Friday, no? Madaling araw, guys. Ito kasi saktong-sakto yung TP, di ba? Ang goal ko kasi, sabi ko, magti-trade ako dito. Pero sa Monday na. Hindi ako nag-expect na, wait, tingnan natin sa 5 minutes lang. 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Change of character. Okay. Ayun, may confirmation nga sa 5 minutes, guys. Pero okay lang yun. Kasi that day, kumbaga nag-decide ako, ang ang attitude ko dito nung Friday, sabi ko, sa Monday magte-trade ako dito na area pag may nakita akong change of character. Kasi yan yung sa trading plan ko eh. Yan yung sa rules ko, dapat maghanap ako dyan. Kung wala akong makita, hindi ako magte-trade dyan. Kaso ang nangyari, sa Monday yung sabi ko sa isip ko. Hindi ko alam na madaling araw na yan, nangyari pala, meron palang entry point sa 5 minutes. Di ba pag 4 hour, pwede kang magbaba hanggang 5 minutes. Pag one day, yung setup, pwede kang bumaba hanggang 15 minutes. Yun. Kaso, pinag-iwanan ako ng market. May sell ko. Ito guys, ipakita ko sa inyo ha. Ito, maraming change of character. Lalo na to. Ito yung momentum. Ang change of character dito, hindi ako dito kampante kasi hindi pa niya to na-break. Yan. Nung na-break niya na to, bumaba siya dito. Ito, ipapakita ko ulit ha, para mas clear. Kahit may nakita ko ditong change of character, hindi siya talaga legit na change of character pa. Kasi hindi niya pa to totally na-break. Itong area na to. Yan. Mag-aano lang ako dyan kung na-break niya na to. Magsisell. Ngayon, ito na-break niya na. Ang ginawa, bumalik dito. Binalikan niya to. Ito, oh. Yan. Binalikan niya to. And kung magsisell ka man dyan, ito yung entry point niya. Dito sa gitna, dito ako mag-entry. Kung magsisell man ako dyan. Kaso hindi ko yan na-sell. Kasi nagsabi na ako sa sarili ko na matutulog na ako that time. Kumbaga hindi na ako magti-trade. Okay na eh. Actually guys, last week, kung tutuusin, wala talaga akong lose. Siguro 5 to 4 yata yung panalo ko nun. Pero sa isang account, yung dalawa kasi break even ako sa USD CAD. Pero sa isang account, hindi ko na malayan, hindi ko siya na-close, hindi ko pala na-set sa break even. Kaya natalo ako nun. Pero okay lang kasi at the end of the day, panalo pa rin. Kumbaga 3-1. Yan. 3-1 o 4-1. Ito, pwede dito. Pwede rin dito. Meron kang 1:11 risk reward ratio. Pero kung hindi mo yan kaya, wala namang change of character eh. Sa akin guys, hanggat walang change of character, pwede pa kayong mag-hold ng TP. Yan, yun kasi inaabangan ko lagi eh. Pero pag sa area na yun, kunwari, di ba, ito yung area dalawa. Ito yung dalawa. Yung area na yan. O sige, tingnan natin sa 15 minutes na lang or 5 minutes. Itong area na to, pag wala akong nakitang change of character dyan, hindi ako nagtitipi dyan. Pero pag pumunta na dito, tapos may change of character na, doon ko na kinakat. Yan, dahil dito, pwede pa kayo pumunta hanggang dito, guys. Yan. Pwede pa dito. O wala pa akong nakitang change of character. Pero, eto guys, oh,
Ito, may nakita na akong W. Ayan o, 1, 2, 3. Out na ako niyan. Okay na ako, out na ako niyan. Pero sa indicator, walang change of character. Pero dito kasi, meron kasi nakitang double bottom. Kaya stop na ako dyan. TP na ako niyan. At least meron kang 1:11. Pero hindi ko yan na-trade. Okay. Ganun lang guys. Kumbaga, gawa ka lang lagi ng rules. Sarili mo. Ang rules ko kasi lagi, yung pagiging disiplinado. Yan naman kasi yung nagpapa-profit sa atin eh. Galing versus disiplinado guys. Sa disiplinado ako. Yan yung long term. Kahit kunwari, may isang trader na malaki yung income niya, sa akin, maliit lang. Pero at least, importante, sinusunod mo yung rules mo. Naging disiplinado ka, maayos yung risk management mo. Kumbaga, hayaan nyo lang sila. Kumbaga, wag natin silang, hayaan natin sila. Kumbaga, sila kasi yun. Ang importante kasi sa sarili mo, kumbaga, natututo tayo. Pero ulitin ko lang, yung market, grabe yan guys, magsabi ng charge to experience. Sobrang mahal. Possible, pwede ka pa mag-quit. Matututo ka nga, pero syempre, grabe yung utang mo nun. Grabe na yung sigil sa'yo ni market. Ngayon guys, ito, KJPY. Wala na, tapos na yung sell ko dyan. Ito pero pababa to. Pero ngayon sa support, hindi muna ako magti-trade dyan. Okay, pass muna ako dito. Wala. Wala akong makita ng good entry. Dito ako sa iba. Euro CHF. Ito yung inaabangan ko eh. Ito, Euro CHF. Ito, 4-hour time frame. Yan, W. Pag W guys, pag breakout, ito oh. Pag breakout dito, anong gagawin natin? Magbabay tayo. Yan. Ang gagawin ko dito sa taas. Yan. Tapos pwede dito. Yan. Puro mga kandila yan. Yan. Di ba yan yung setup lang naman natin? Yan. Ganyan lang. Tapos, 4-hour time frame to. Ang gagawin ko, pupunta ako sa 1 hour. Ayun, may nakita akong change of character. Ito. Change of character. Dito sa area na to, sa area yan. Tapos, ito. 1, 2, 3, 4. Ito na. Pwede na sana. Ito. Ito. Pwede kayo mag-buy dito. Kaso syempre yun. Anong oras na ako nagbukas kanina? 10. 10 yata or 9. Yan. Entry point. Pwede rin 15 minutes. Ang goal ko kasi sana gusto kong manigurado. Gusto kong manigurado sana 15 minutes. Dapat may makita akong change of character dito sa area na to. Tapos mag-i-entry ako. Kaso syempre hindi ko siya naabutan. Ito oh. Dito sa area na to dapat may change of character. Pero dito tingnan ko sa 5 minutes. Meron pero hindi pa bumalik. Yan. Pero hindi sa 5 minutes parang pangit na. 15 minutes wala. Sa 1 hour guys, 1 hour lang yung confirmation dito. Tapos TP mo dito. Pero dahil nakaligtaan ko siya, wala akong trades. Hindi ko yan na trades. Pero tingnan nyo guys ha, yung mga sinasabi ko ng K-zone area, dyan talaga sila nagbabounce. Ayan o, nagbabounce. Kahit yun lang muna guys, aralin nyo yung basic kung saan sila nagbabounce. Tapos masterin nyo yung patience. At the same time, yung psychology dyan, yung panghihinayang. Wala na pag-iwanan ako dito. Siguro ganito guys. Ito yung rule ko. Kasi wait lang. Bullish ba to? Downtrend. Downtrend siya guys sa 1 hour. Sa 1 day. May change of character. Ito guys, oh, ito pala. Ito yung reason kung bakit naisipan ko maghanap ng buy opportunity dito. Maliban dito guys ha. Kasi meron ditong change of character na bearish. Yan o, 1, 2, 3. Kaya dito, mag-aabang ako dito ng sell. Tapos dito, mag-aabang ako ng sell. Yan. Yan yung mindset ko. Kaya ika-counter trend ko yan. Ika-counter trend ko yan hanggang dito.
Hanggang dito guys, hanggang dito. Or dito, basta wala akong makitang change of character, exit kagad. Yan. Kaya ngayon, inaabangan ko dito eh. O ngayon, no, wala pang change of character dito. Ito, fake to. Possible, lumipad to. Ngayon guys, ayan, buti na lang nakita ko. Ngayon, ito yung rules ko. Pag may nakita akong, pag bumagsak ulit dito yan, mag-aabang ako dyan ng change of character. Tapos, dito yung first TP ko. Pag wala akong nakitang change of character dyan, na possible mag-reverse na, dito yung next TP ko sa taas. Ito. Yan. Okay, magbabay ako dito guys sa ito, oh. Sa green. Sige, lagyan ko na lang para mas ano. Tapos 15 minutes. 15 minutes. Change of character. Okay. Ito yung rules ko. Yan. Tapos ito TP. Yan dito. Pag may nakita kang change of character, magti-TP ako. Tapos dito rin. Pero syempre, pag nakuha ko naman yan, just in case lang tumama ako, malaki yung rest reward ko. Sabi natin 1:5. Pag umabot yan dito, meron akong 1:8. Tapos i-count, i-ano ko yan, ititrend ko yan, ititrade ko rin yan dito pag may nakita ko sell. Magsisell ako dyan. Okay. Yan yung analysis ko guys sa Euro CHF. Pero pag lumipad na to diretso dito, hindi ako nakapag-trade, okay lang, hanap ako ng iba. Ganun lang. Di ba guys, napansin nyo guys, puro yung turo ko, puro psychology. Yun, kasi yun talaga kasi yung market. Kasi pag nagpadala ka sa market, pag nagpadala ka sa galit mo sa market, nako, ubusin talaga yung capital nyo dyan guys, promise. Lalo na pag nag expect ka na, kunwari, ito, tataas talaga to, ito, babagsak talaga to, nako, yan yung gustong gusto ng market eh. Wait lang, maghanap ako. Ito, natapos ko na to eh. Titingnan ko kung may trades ako guys ha. Ito, CAD. CAD. 1 day. Okay, uptrend. Pero meron ditong change of character. Okay, parang maganda to ah. Yan ang gusto ko guys eh, yung tipong may pa-M, ayan oh, change of character, yun. Tapos biglang pumunta pa sa support. Kaso sa 1 day, medyo matagal-tagal pa eh. Ito yung gusto ko guys oh, ito yung 1, 2, 3 moves. 1, 2, 3 moves. Possible bumagsak yan dito, tapos ganun pa. Ganun yan. Kaya dito, ika-counter trend ko yan dito, magbabay ako. Ito oh, M. Yan. Dito sa mga area na yan. Possible dito magbay ako. Pero syempre, hanapin ko yan sa 4 hour. Wala. Sa 1 hour, wala pa. Wala pa, hindi niya pa nasakop to eh. Sa 15 minutes, malabo. Wala, ano ako dito. 15 minutes, ito, tingnan natin. Pangit. Ito yung box natin eh. Yung setup kasi guys sa 1 day. Kaya minsan hindi ako nag-ano to, matagal-tagal pa to kasi 1 day yung setup oh. Hanap tayo guys na mas malapit sa 4 hours. Sa 4 hour tayo maghanap. Hindi ako dyan. AUD USD. Ito pwede. Change of character. Parang ganito. Wait lang.
So possible guys, magbabay. Buy position guys ha, dito sa area na to. Yan. Tapos sa 4-hour time frame, may nagpaparamdam. Yan, hindi pa. Hindi pa totally. Ito pag na-break niya to, matagal-tagal pa to. Siguro baka bukas pa ako mag-entry dito. Ito kasi hindi niya na-break eh. Ayan o. Puro walis. Reject lahat guys. Reject. Except lang dito. Pag nag-candle close to guys, ito meron pang 1 hour and 29 minutes. Meron pang 1 hour and 29 minutes para mag-close yung candle. Pag na-break niya to, pag na-break niya yan, maghanap ako ng setup dito na buy. Yan. Tapos, dito. Kahit saan dyan, basta sa baba nito. Yan. Kahit saan dyan. Possible bumagsak yan kagad pag na-break niya yan. Bago kasi lumipat to guys, maghahanap yan ng mga stop loss dito guys eh. Kasi maraming nakabay na kagad eh. Kung lilipad naman talaga siya. Pero syempre, bago ako lumipad, kailangan manghatak muna ako ng mga stop loss para mapalipad ko siya ng maayos. Kaya lumilipad minsan yung market talaga ng malakas. Kasi ibig sabihin, kaya minsan guys, marami, di ba napansin nyo, minsan may mga lumilipad na mataas. Minsan kasi, marami na siyang na hunt dito ng mga liquidity hunt. Marami na siyang na hunt dito ng mga stop loss. Yan, yung mga na stop loss na hunt na yun, yun yung reason bakit lumipad yung isang pair. Yan, tapusin ko yan dito. Sa ngayon, hindi mo na ako mag-entry dyan. Grabe yung market, oh. Ito guys, oh, kung magbabay ako dito, dapat ma-break nyo to. Ito. Yan. Dapat ma-break niya yan. Ayan, oh. Yan. Dapat ma-break niya to. Yan. Dapat ma-break niya. Sa 4-hour time frame. Tapos, ito na lang. 1, 2, 3. Yan. Kunwari na-break niya yan. Maghahanap ako ng setup dito. Siyempre, dito. Yung lagi kong ginagawa. Yan. Ganun lang. Tapos kung lumipad man yan dito, guys, tingnan nyo guys, oh, may resistance. Yan, ika-counter trend ko yan sa 1 hour or 15 minutes. May resistance, oh. Kaya pansinin nyo guys, minsan, pag may nakita kayong malaking kandila, dito na fake kayo. Kasi may nakita ka ng bullish. May resistance tayo dyan. Yun. Kaya maraming nasusunog. Minsan maraming nasusunog at the same time natatalo. Kasi pakitaan ka lang dito ng candlestick. Yan, akala natin minsan ano na. Yan, dyan ako dati na fake eh. Kaya pinag-aralan ko talaga yun. Sabi ko, may kandila na eh. Sabi nila candlestick lang daw eh. Pag may nakita kang bullish, magbabay ka na. Momentum na yun, di ba? Pero ang ending fake pala. Yun. Mostly ganun yung nangyayari. Kaya dito guys, magka-counter trend ako, magsisell ako dito. Pag sa 15 minutes, may makita akong change of character. Coach, bakit ka laging nag-aantay ng change of character? Kasi yan yung way para confirmation ko na tumigil na yung bullish. Kasi di ba magsisell ka? Di ba gusto mo mag-sell? Pero pagkasagsagan ng momentum ng bullish, huwag ka munang harang-harang. Kumbaga pag naharang ka nun, naka-momentum siya pataas, tapos ikaw nag-sell ka kaagad. Hayaan mo muna ma-stop yung momentum ng bullish. Kung magbabay ka naman, huwag kang harang-harang pag naka-momentum pababa. Hayaan mo muna mag-stop yung momentum niya bago mo masabi na magbubulish na talaga siya. Ganun. Okay. Yan. Okay na yan. Wala pa rin.
Wait lang guys, tingnan ko guys kung may event. Tapos kung may event guys, yun lagi yung inano ko kumbaga tinitrade. Yan yung pinaka ano ko. Kunwari, ito. Kunwari, Tuesday, 2 p.m. GBP, yan. Naghahanap na ako niyan. Lahat ng pair ng GBP guys. Hinahanap ko yan dito. Yan yung mga inaabangan ko. Ito kasi ngayon, mostly pag Monday, tahimik yung market. Ayan o. CNY, hindi naman ako nagtitrade yan eh. Or sa ano yan eh. Yan. Monday guys, possible minsan wala akong trade yan eh. Depende pag may setup na lang. Kaya nag-aabang ako na siguro trades ko guys sa 1 week mga ano lang 3 o 4, minsan 2. Ito guys, mataas to. Ito, CPI to eh. USD. Yan ito, aabangan ko to. Aabangan ko yan. Once may set up, kumbaga, pupokusan ko yan kasi may events yan eh. Mabilis kasi mag-TP dyan. Yan. 90% sumasang-ayon, 10% depende kung nakafocus ba ako that day. Kaya ito, pupokusan ko to. Dapat wala akong ginagawa na iba. Hindi muna ako magre-reply doon. Hindi muna ako magre-reply sa inyo. Pupokusan ko to. Tapos, ibabato ko sa GC. Guys, ito yung setup ko sa event. Yan, nag-trade ako dyan. Hindi ako, ito yung, kumbaga, ito yung setup natin. Hindi ako mag-expect kung mananalo, hindi. Tapos magre-raise ako niya ng, depende sa capital, 1% or 2%. Tapos yun na. Ibato ko na kagad. Yan. Actually guys, 90% talaga guys, tumatama talaga. Kaya yun, doon ko na feel na sabi ko, laging umaano to, sumasang-ayon lagi sa news. Tapos ang taas ng ano ko, ng win rate ko. Pero guys, ang nangyayari kasi, hindi ako nag-risk management dati. Ang taas ng win rate ko. Kunwari, panalo ako ng siyam, talo ako ng 3 lang. Basta laging panalo guys. Kumbaga, basta laging panalo at the same time, nagulat na lang ako. Bakit ganun? Parang talo pa rin ako. Ano kayang mali ko? Okay naman yung strategy ko, ang lupit naman Yung pala sablay ako sa psychology at the same time sa risk management. Hindi ko na ano yun. Kaya yun, pinukusan ko talaga yun. Inayos ko talaga yung sarili ko. Ayun. Sana guys, may natutunan kayo guys sa ano muna. Medyo matamlay muna ako ngayon kasi syempre, masama talaga pakiramdam ko. Yan. Ngayon wala pa akong trades ngayon, di pa ako naka-open. Ito lang. Euro CHF, mag-aabang ako dyan. Sa 15 minutes. Dito.